Kumusta mga ka-anime? Ngayon ay pag-uusapan natin kung gaano ba talaga kalakas ang isang Aizen Sasuke. Pero bago natin ito simulan, gusto ko lang ipaalala mga ka-anime na ang anumang uri ng karahasan ay hindi natin dapat tularan o gawin. Simulan na natin to. Sa pasimula pa lamang ng Bleach, ipinakita na si Aizen ay nagtataglay ng kakaibang uri ng Reiatsu. Pero, gaano nga ba talaga kalakas si Aizen Sasuke habang siya ay isang Shinigami? At gaano siya kalakas sa mga oras na to? Dahil ang lakas na ito ay kakailanganin nga niya sa paparating na bagong arc. Sa mga nakapanood nga ng Bleach Arrancar arc o yung Peking Karakura Town, ipinakilala ang mga espada. Ang mga espada ay nagtataglay ng kakaibang uri ng kakayahan na maihahambing sa isang captain level na Shinigami. Kung ang mga Shinigami ay may Bankai, ang mga Arrancar naman ay may Resurrection. Ang napakalakas na mga espada na ito ay pinamumunuan ng isang Shinigami at ito nga ay si Aizen. Pag-usapan muna natin ang naging labanan sa Peking Karakura Town, kung saan ang mga espada ay kayang tapatan ang isang captain level sa GOTY 13. Kahit malakas ang mga espada ay wala silang magawa sa kakayahan ni Aizen. Gusto ko lang din ipaalala mga ka-anime na ang hari ng Hueco Mundo na si Baragan ay walang nagawa sa Shikai pa lang ni Aizen. Kahit hindi pa nga niya tuluyang ginagamit ang kanyang Hogyoku ay nagawa nga niyang matalo ang mga kapitan sa GOTY 13 kasama na nga ang mga Baysard. Gusto ko lang isingit ka-anime. Madami din kasi ang nagsasabi na kaya nagawang matalo ni Aizen ang mga kapitan ay dahil wala si Byakuya, Kenpachi at Mayuri. Well ka-anime, sa susunod ay pag-uusapan natin yan. Pero sa tingin ko ka-anime, kahit nandun pa sila ay hindi pa rin sapat ito para matalo nila ang kagaya ni Aizen. Maikukumpara ang lakas ni Aizen kay Kenpachi, Ichigo at Yamamoto Genryusai. Ang ibig kong sabihin dito ka-anime ay maikukumpara lang, pero hindi sila magkasing lakas. Halimbawa si Ichigo Kurosaki, habang papunta sina Unohana at Ichigo sa Karakura Town ay napansin ni Unohana na kasing lakas na nga ni Ichigo ang isang kapitan. Pero sa party na ito ay kalahati pa nga lang ng buong kakayahan ni Ichigo ang naipapakita niya at hindi pa nga fully recover sa naging labanan niya. Pwede natin sabihin ka-anime na si Ichigo sa panahon ng Peking Karakura Town ay mas malakas na kaysa kay Unohana o sa iba pang kapitan. Maaaring doble na nga ang lakas ni Ichigo sa isang kapitan. Pero pagdating nga ni Ichigo sa Karakura Town ay wala pa rin siyang nagawa. Sa mga panahon na Shinigami pa lang si Aizen ka-anime ay mas malakas na nga siya ng 3 ulit kay Head Captain Yamamoto. Gusto ko lang din ipaalala ka-anime na ang Genryusai na ito ay ang tumalo kay Yhwach 1,000 taon na ang nakakaraan. At ang Genryusai na ito ay ang pinakamalakas sa lahat ng mga kapitan. Pero ang kakayahan niya bilang isang head captain ay hindi pa din sapat para sa isang Shinigami na kagaya ni Aizen. Ngayon ka-anime, nakita nyo na kung gaano ka-overpower si Aizen sa Shinigami stage pa lang. At mas lumakas pa nga siya na makipag-isa na siya sa Hogyoku ng 10 ulit, kung saan ay naabot niya na nga ang immortalidad. Ngayon ka-anime, pag-usapan naman natin ang naging power up ni Aizen sa Thousand Year Blood War. Sa pasimula pa lamang ay nakakulong nga sa Mugen Prison si Aizen, isang kulungan na ginawa para sa malalakas na nilalang. Nakasil nga dito ang buong katawan niya at nakaupo lamang siya sa isang upuan na gawa sa isang espesyal na kagamitan. Pero nang sinubukan siyang pakawalan o kalagan ni Head Captain Kiraku, ay ang sino mang mapalapit sa kanya ay maaaring atakihin ng kanyang Reiatsu, kaya walang sino man ang maaaring lumapit sa kanya. Sa posisyon na yon ay nagawa pa niyang mas lumakas ng doble o triple pa nga mga ka-anime sa lakas niya sa Karakura Town. Gusto ko lang din ipaalala ka-anime na si Aizen ay isa sa mga special war threat kahit na nakakulong pa nga siya sa mga oras na yon. Kahit na si Yhwach na isang godlike level ay kinilala ang lakas niya na maaaring makaapekto sa labanan. Sinubukan pa nga niyang hikayatin ito na sumama sa kanya bilang kanyang stern leader. Pero tumanggi lang si Aizen dito. Habang tumatagal ay mas lumalakas pa nga si Aizen. Isang kakayahang kakailanganin niya sa pagdating ng bagong Hell Arc.
dahil ang mga nasa Hell ay hindi ordinaryong kalaban. Lahat ng mga naroon ay head captain level o higit pa.